Umatake si Mudkip mula sa itaas, kaya umiwas si Grovyle. Kasalukuyang naglalaban sina Ash at Brock. Inutusan ni Ash si Grovyle na gumamit ng Bullet Seed, ngunit iniwasan ni Mudkip ang atake. Pagkatapos ay tinamaan ni Grovyle si Mudkip ng Leaf Blade. Biglang binalot ng isang liwanag si Mudkip at nag-evolve ito bilang Marshtomp. Sa sobrang pagkamangha, tiningnan ni May si Marshtomp sa kanyang Pokédex. Tumira ng Mudshot si Marshtomp at iniwasan ito ni Grovyle at Ash, kaya tumama ang atake sa isang Fluffy na nasa likod ng bush. Dumating ang isang batang babae at inasikaso si Fluffy. Humingi ng paumanhin si Ash sa babae para sa pinsalang nagawa nila. Dahil ang Mudshot ay isang ground type na atake, super effective ito laban sa mga electric type na tulad ni Fluffy. Nag-alok si Brock na kumuha ng gamot para kay Fluffy, ngunit tinanggihan ng babae ang alok ni Brock. Tumakbo ang babae papasok sa isang tindahan ng gamot at sinundan ito ni Ash at ng kanyang mga kasama. Naglabas ang isang matandang babae ng isang potion at ibinigay ito kay Fluffy. Napangitan sa lasa si Fluffy, ngunit mabilis itong gumaling. Masaya sina Ash at ang kanyang mga kasama na bumuti na ang pakiramdam ni Fluffy. Pinasalamatan ng babae ang kanyang lola para sa potion at pagkatapos ay niyakap niya si Fluffy. Muling humingi ng paumanhin sina Brock at Ash. Narinig ng matandang babae na nagsasanay si Ash para sa Battle Frontier. Nagpakilala sina Ash at ang kanyang mga kasama. Nagpakilala ang babae bilang si Mariah at ang kanyang lola bilang si Katie. Agad na na-in-love si Brock kay Mariah at ganun din si Marshtomp kay Fluffy na hinawakan pa ang kamay nito. Bago pa man mabaliw si Brock, hinila na ito ni May at Max palayo at pati rin si Marshtomp. Bilib na bilib si Ash sa gamot na nagpagaling kay Fluffy. Ipinaliwanag ni Mariah kay Ash na ang kanyang lola ang gumagawa ng pinakamahusay na gamot para sa mga Pokemon. May pumasok na isang lalaki na may dalang kulay kahel na potion at ibinigay niya ito kay Katie para subukan. Tinikman ni Katie ang gamot. Sinabi niya sa lalaki na hindi niya maibibenta ang gamot dahil may mali sa pagkakagawa nito. Nalungkot ang lalaki dahil nagkamali siya, ngunit sinabi dito ni Mariah na nakakasiguro siyang mas mapagbubuti na nito sa susunod. Nakita ng lalaki sina Ash at ang kanyang mga kasama. Ipinakilala ni Mariah sina Ash at ang kanyang mga kasama kay Makuli at sinabing pareho silang nagtatrabaho sa tindahan ng gamot. Pinagmamasdan ng Team Rocket ang tindahan ng gamot mula sa malayo. Nagplano silang nakawin ang lahat ng gamot. Nagpasya si Katie na gumawa pa ng ilang gamot kasama si Mariah. Gusto ni Brock na panoorin si Katie habang gumagawa dahil makakatulong ito upang maging mas magaling siyang breeder. Nagpasya rin sina May at Max na manood. Sa kabilang banda, nagpasya si Ash na magsanay pa para sa kanyang laban sa Battle Arena. Sa ibang bahay, nagsimulang gumawa si Katie ng isa pang potion. Naglista si Brock habang pinaghahalo nito ang ilang mga sangkap. Nang matapos ito ni Katie, kinailangan ng kuryente. Inilabas ni Katie ang kanyang Marip. Gumamit ng Thunder si Marip upang makumpleto ang potion. Nang dumating ang tamang oras, inutusan na ni Katie si Marip na itigil ang kuryente. Nagawa ang isang perpektong potion. Nagsimulang maunawaan ni Brock ang proseso. Idinagdag ni Mariah na ang kanyang lola ang nag-imbento ng proseso, ngunit ang mahirap na bahagi ay ang pagdedesisyon kung gaano dapat kalakas ang kuryente. May dalawang customer na pumasok sa tindahan ng gamot. Binati ni Makuli na siyang nagbabantay sa tindahan, ang mga customer. Ipinakita ng mga customer ang isang may sakit na Snorlax kay Makuli. Gusto nila ng gamot para mapagaling ito. Ang mga customer ay ang Team Rocket pala na nakadisguise at sina Meowth at Wobbuffet ay nasa loob ng costume ng Snorlax. Nagsimulang kumuha ng gamot sina Jessie at James mula sa mga istante at isiniksik nila ito sa costume ng Snorlax. Pagkatapos ay tumakbo sila palayo. Hinabol sila ni Makuli. Nakita ni Ash ang Team Rocket na tumatakas, kaya inutusan niya si Grovyle na gumamit ng Bullet Seed upang pigilan ang mga ito. Natanggal ang balat kayo ng Team Rocket. Hinawakan ni Makuli ang costume na Snorlax dahil gusto niyang mabawi ang mga gamot sa loob nito. Tumanggi si Jessie na ibalik ito. Inutusan ni Brock si Marshtomp na gumamit ng Mudshot sa Team Rocket. Nahulog ang Team Rocket sa bangin at bumagsak sila sa isang bangka sa tubig. Paurong na naglayag ang bangka pababa sa isang talon. Ibinalik ni Makuli ang gamot kay Mariah. Tinanong ni Mariah kung maayos lang si Makuli at natuwa siya nang marinig na maayos lang ito. Pagsapit ng gabi, inayos ni Brock si Marshtomp habang nagsasalita kung paano sila magiging perpektong magkapareha ni Mariah dahil lumalabas na sinusubukan nilang mapanalunan ang puso ni Mariah at ng kanyang Fluffy. Pinakintab ni Ash ang kanyang mga Pokeball at sinabi kay Pikachu na malapit na sila sa Battle Arena. Pagkatapos ay tumingin siya sa bintana at nakita ang isang pagsabog ng kuryente na nagmumula sa loob ng bahay sa labas. Naglakad sina Ash at ang kanyang mga kasama papunta sa bahay at sumilip sa loob. Nakita nila si Makuli at ang kanyang Pokemon na si Ampharos. Ginamit ni Ampharos ang kanyang Thunder na atake upang makumpleto ang potion ni Makuli.
Napalakas ni Ampharos ang kuryente at sumabog ang potion. Sumigaw sina Ash at Max nang may tumamang kuryente sa paanan nila at narinig ni Macaulay ang kanilang boses. Naisip ni May na masyado ng gabi para magsanay si Macaulay sa paggawa ng gamot, ngunit determinado si Macaulay na gumawa ng isang perpektong potion. Ipinaliwanag ni Macaulay sa mga bida na bata pa lamang siya ay kilala na niya si Mariah, at paborito nilang panoorin si Katie sa paggawa ng mga potion. Naging inspirasyon niya si Katie sa paggawa ng magagandang potion, ngunit lagi siyang pumapalpak. Pumasok si Katie at sinabi kay Macaulay na kulang lang siya sa kumpiyansa. Ang kailangan lang niyang gawin ay baguhin yon at magiging maayos na ang lahat. Biglang nagsimulang yuminig ang lupa. Dali-daling lumabas ang lahat at nakita nilang lumilipad ang tindahan ng gamot. Nasa loob pa rin ang tindahan ng gamot si Mariah. Inililipad ng Team Rocket ang tindahan gamit ang kanilang balon at binigkas nito ang kanilang moto. Nagulat ang mga bida nang makita na kasama ng Team Rocket si Mime Jr. Samantala, umakyat si Macaulay at Ampharos sa isang bubong at tumalon papunta sa tindahan ng gamot na nasa himpapawid. Naglabas ng remote control si Meowth at ginamit niya ito para alugin ang tindahan. Hinawakan ni Mariah si Macaulay upang hindi ito mahulog, ngunit ang mga gamot naman mula sa mga istante ang nahulog at nabasag. Pinalakas pa lalo ni Meowth ang kanilang mga rocket. Sinubukan ni Ash at ng kanyang mga kasama na habulin ng Team Rocket. Sinabihan ni Katie si Brock na utusan si Marshtomp na gumamit ng mudshot, ngunit nagpalabas si Meowth ng satellite dish para ibalik sa kanila ang atake. Napinsala ng atake sina Pikachu at Marip. Humingi si Katie kina Mariah at Macaulay ng gamot para sa mga electric Pokemon. Sinabi ni Mariah at Macaulay kay Katie na nahulog at nabasag na ang lahat ng gamot. Tumalon si Mime Jr. sa remote at nagsimulang pindutin ng sabay-sabay ang lahat ng buton. Nanginig ang balon at namatay ang mga rocket. Pinulot ni Macaulay ang dalawang natitirang potion na hindi nabasag. Nagpasya siyang paghaluin ang mga ito upang matulungan ang mga nasugatang electric Pokemon. Habang inaayos ni James at Meowth ang mga rocket, ginamit ni Ampharos ang kanyang thunder attack sa potion. Umaasa si Mariah na uubra ang plano ni Macaulay. Inutusan ni Macaulay si Ampharos na gumamit ng thunder sa buong lakas nito. Pinatulong ni Mariah si Fluffy upang mas mapabilis ang paggawa sa gamot. Nang magsimulang mabuo ang mga bula, inutusan ni Macaulay ang dalawang electric Pokemon na itigil na ang atake. Nang maayos na ang mga rocket, nagsimulang lumutang muli palayo ang Team Rocket. Inihagis ni Macaulay ang potion kay Katie na natuwa nang makitang tama ang pagkakagawa ng potion. Nang maibigay ang potion kina Pikachu at Marip, inatake nito ang Team Rocket gamit ang thunder. Gayunpaman, ibinalik sa kanila ng Team Rocket ang mga atake. Pagkatapos ay gumamit rin sina Fluffy at Ampharos ng kanilang mga thunder attack sa Team Rocket. Muling namatay ang mga rocket, kaya bumagsak ang Team Rocket habang dali-dali namang lumabas sina Mariah at Macaulay mula sa tindahan ng gamot. Pinalibutan ni Ash at ng kanyang mga kasama ang Team Rocket. Inilabas ni Jessie si Suviper at inilabas ni James si Cacnea. Gumamit si Suviper ng Poison Tail at gumamit naman si Cacnea ng Needle Arm. Nagbuga si Marshtomp ng Water Gun na nagpahina sa mga Pokemon ng Team Rocket. Sa huli, gumamit sina Fluffy at Ampharos ng Thunder sa Team Rocket. Gumamit rin sina Pikachu at Marip ng Thunder sa Team Rocket. Dahil sa pinagsamang puwersa ay tuluyang tumalsik ang Team Rocket. Bilib na bilib si Katie na nakagawa si Macaulay ng isang potion. Sinabi ni Macaulay kay Katie na tinulungan siya ni Mariah, Ampharos, at Fluffy sa paggawa nito. Idinagdag ni Mariah na naging dahilan din ng kumpiyansa ni Macaulay kaya sila nakagawa ng potion. Nagpasya si Katie na ipagkatiwala na ang tindahan kina Mariah at Macaulay. Napabuntong hininga na lang sina Brock at Marshtomp matapos mapagtanto na wala na silang pag-asa, habang wala namang ideya sina Ash at Pikachu sa nangyayari sa kanila. Kinalaunan, sinabi ni Katie kay Ash kung paano pumunta sa Battle Arena, at binigyan niya sila ng isang bag na puno ng gamot para sa mga Pokemon. Sinabi ni Macaulay kay Brock na magiging isang magaling na breeder ito. Nagpaalam na silang lahat sa isa't isa, at tumuloy na si Ash at ang kanyang mga kaibigan sa Battle Arena. Malapit nang makarating ang mga bida sa Battle Arena. Nakahanda na si Ash, habang binati naman sila ni Scott. Nagsasanay ang Team Rocket kasama ang iba pang mag-aaral sa isang akademya. Ang plano nila ay huwag kumuha ng atensyon dahil baka magkaroon sila ng mas magandang pagkakataong mahuli si Pikachu. Sinabihan sila ng isang babae at isang lalaki na bumalik sa trabaho. Bilang parusa, kailangan nilang ibalanse ang mga mangkok sa kanilang mga ulo at balikat habang nakababa ang katawan. Mas nakakapagod ito para sa kanila at natumba sila kaya kailangan nilang linisin ang kalat na ginawa nila. Lumapit ang lalaki sa babae at sinabing nakahanap si Scott ng isang challenger na makakalaban niya. Sinabi ni Scott kay Ash na ang babae ay si Greta, isang frontier brain.
Gumagamit ito ng Hariyama at Medicham na hango sa mga gym leader na sina Broly mula sa Hoenn at Chuck mula sa rehiyon ng Johto. Habang palabas sila, nag-isip si Ash at may napagtanto, kaya sinabihan niya ang iba na mauna na. Kinalaunan, nakarating na silang lahat sa battle arena. Sumigaw si Ash pero walang sumagot, kaya isinigaw ni Scott na naparito sila upang maghamon ng laban at bumukas ang mga pinto. Pumasok sila at nagpakilala si Greta bilang arena tycoon. Ipinakilala ni Scott si Ash kay Greta bilang tagahamon. Gusto na nilang magsimula, kaya inutusan ni Greta si Ash na paikutin ang ruleta para malaman kung ilang Pokemon ang kanyang makakalaban. Pinaikot ito ni Ash at ang lumabas ay isang 2-on-2 na laban. Nakita ni na Jessie at Meowth ang mga bida, kaya nagplano silang hulihin si Pikachu, bagaman sinabi sa kanila ni James na kailangan pa nilang pakintabin ang sahig dahil kung hindi ay lilinisin din nila ang kisame, kaya kailangang maghintay ng kanilang mga plano. Magsisimula na ang laban, inilabas ni Greta sina Hariyama at Medicham, habang inilabas naman ni Ash ang kanyang Grovyle, at sa hindi inaasahang pagkakataon, si Snorlax. Nagpa siya si Greta na gamitin muna si Hariyama, kaya pinili ni Ash si Grovyle. Nagsimula si Grovyle ng quick attack, kaya sumugod si Hariyama gamit ang arm thrust. Umiwas si Grovyle at gumamit ng bullet seed, ngunit sinalag ito ni Hariyama gamit ang arm thrust. Muling sumugod si Hariyama gamit ang arm thrust, ngunit iniwasan ito ni Grovyle at gumanti ng atake gamit ang bullet seed, ngunit sumablay. Akmang iiwas si Grovyle, ngunit hinawakan at inihampas siya ni Hariyama sa lupa at pagkatapos ay binira ng arm thrust. Gumamit ng quick attack si Grovyle, kaya nagpa siya si Hariyama na pigilan ito, ngunit mabilis na nakapunta si Grovyle sa likod ni Hariyama at inatake ito gamit ang Leaf Blade. Tatapusin na sana ito ni Grovyle gamit ang isa pang Leaf Blade, ngunit gumamit ng Focus Punch si Hariyama, na nagpatalsik kay Grovyle sa kisame at tumalo rito. Pinuri ni Greta si Ash sa kanyang mga taktika, ngunit sinabi ni Ash sa kanya na nagsisimula pa lang siya sa laban. Kaya, inilabas ni Ash si Snorlax habang patuloy namang ginamit ni Greta si Hariyama. Nagsimula si Hariyama ng arm thrust, ngunit hindi ito umubra dahil gumamit ng Protect si Snorlax upang ipagtanggol ang sarili. Gumamit ulit si Hariyama ng arm thrust, ngunit umiwas si Snorlax at gumamit ng headbutt na tumama kay Hariyama. Gumamit ng Focus Punch si Hariyama, at sa pag-ataking ito, napabagsak nito si Snorlax, kahit na gumamit pa ito ng Protect. Gumamit ulit si Hariyama ng Focus Punch, ngunit nakaiwas si Snorlax, kaya nasaktan ang kamay ni Hariyama sa pagtama nito sa lupa. Pinagyelo at tinalo ni Snorlax si Hariyama gamit ang Ice Punch. Inilabas ni Greta ang kanyang huling Pokemon, si Medicham. Nagplano na si Jessie na hulihin si Pikachu, ngunit sinabihan siya at si James ni Meowth na maghintay pa ng kaunti. Nagsimula si Medicham gamit ang Focus Punch, kaya pinrotektahan ni Snorlax ang kanyang sarili, bagaman naitulak pa rin palayo si Snorlax sa lakas ng atake. Gumamit si Medicham ng high jump kick para muling atakihin si Snorlax. Tumayo si Snorlax, bagaman kaunti na lamang ang natitirang enerhiya nito. Gumamit ng Focus Punch si Medicham, kaya gumanti si Snorlax gamit ang Hyper Beam, ngunit sumablay ito, kaya natamaan si Snorlax ng Focus Punch ni Medicham. Tumalsik si Snorlax papunta sa Team Rocket na nagtulak sa mga ito sa gitna ng battlefield at nag-alis sa mga costume nito bilang mga mag-aaral. Pagkatapos ng kanilang moto, sumugod sila upang kunin si Pikachu, ngunit pinatalsik lang sila nito gamit ang Thunderbolt. Ipinagpatuloy ni Greta at Ash ang kanilang laban kung saan sila natigil. Sumugod si Medicham, kaya gumamit si Snorlax ng Ice Punch, ngunit gumamit din ng parehong galaw si Medicham, kaya naging yelo si Snorlax. Pinagamit ni Ash ng rest si Snorlax sa loob ng yelo na nagbalik ng enerhiya nito, habang gumamit naman si Medicham ng Focus Punch upang basagin ang yelo. Maya-maya pa, nakabasag na si Medicham ng sapat na yelo upang mapalitaw ang ulo ni Snorlax. Gumamit si Medicham ng high jump kick na bumasag sa natitirang yelo. Muling gumamit si Medicham ng high jump kick, ngunit nagising si Snorlax at iniwasan ito. Gumamit si Snorlax ng Hyper Beam, ngunit umiwas si Medicham at sumugod gamit ang Focus Punch na tumama kay Snorlax. Akmang gagamit sana ng Hyper Beam si Snorlax, ngunit hindi nito magawa dahil kagagamit lang nito ng parehong atake kanina. Pinaulanan ni Medicham si Snorlax ng mga Focus Punch na matinding nakasakit dito. Sumugod si Medicham para sa isang huling Focus Punch, ngunit gumamit si Snorlax ng Hyper Beam sa lupa kaya naitulak nito ang sarili pataas, at pagbaba ay gumamit ito ng Body Slam para talunin si Medicham. Nanalo si Ash sa laban na ito. Sa pagtatapos ng araw, pinuri ni Scott at Greta ang mga kasanayan ni Ash sa pakikipaglaban, habang sinabi naman ni Ash sa kanila na matagal na siyang hindi naging ganito kasaya. Ibinigay sa kanya ni Greta ang gut symbol, isang patunay na lumaban siya sa battle arena.
Binigyan ni Scott si Ash ng direksyon patungo sa susunod na Frontier Brain na naninirahan sa Battle Dome sa timog ng Lavender Town. Gusto ni Greta na panatilihin ni Ash ang kanyang nag-aapoy na determinasyon kapag nakikipaglaban at ipinangako naman ito ni Ash kay Greta bago umalis sa lugar.